Kaligtasan ng publiko sa lansangan ang dahilan kung bakit naglagay ng ilang footbridge sa Metro Manila. Pero ang ilan dito, peligroso dahil kinakalawang na. Nakatutok si Cesar Apolinario. Araw-araw naglalakad sa footbridge na ito si June kahit may iniindang sakit sa paa. Matyagang umakyat baba sa footbridge sa EDSA Muñoz. Ito ay kahit pa alam niyang delikado raw maglakad dito dahil kinakalawang na ang footbridge. Ay takot pa, lalo na medyo mahina yung tuhod. Kaya baka matisod ka dyan eh. Sa malapitan, kitang-kitang kinakalawang na ito. Pag hinawakan, agad nababakbak. Madalas kasing maulanan at maarawan ang mga ito. Sabi ng mga tao rito, delikado na ang footbridge. Noong isang buwan lang daw, muntik nang madisgrasya ang isang bata nang tumungtong sa pinakataas na bahagi ng hagdan. Dahil kinain na ng kalawang ang bakal, nasira ito at lumusot daw ang paa ng bata. Maakyat sila tapos lumusot. Nahawakan ng nanay. Tapos yung bata, nahawakan nila, buti nahawakan. Buti nahawakan. Buti nahawakan sa kamay, dito sa baba yun. Oo, taas pa naman niya. Dito lusot na yung bata sa paa. Pero hindi lang ang footbridge sa Muñoz ang pinangangambahang daanan ng mga pedestrian. Sa Cubao, sagabalang bahagi ng MRT sa mga dumaraan. Minsan pangaraw, may nauuntog sa semento na bahagi ng MRT. Sakit ko to, kahit maliit ako, abot pa rin ako eh. Ayon sa MMDA, inaksyonan na nila ang nangyaring aksidente sa footbridge sa Muñoz. Katunayan, nilagyan na ng mas matibay na klase ng bakal ang nasirang hagdan. Meron kaming mga programa na kahit hindi kami ang naglagay ng footbridge, since public service tayo, di ba? So, kailangan ayusin natin. Minsan may nagrereklamo nga, pinupuntahan, sinecheck kung anong dapat gawin. Patuloy din daw silang nakamonitor sa lahat ng footbridge at pagkailangang ayusin ang mga ito, agad daw nilang inaaksyonan. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.